Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob. Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad, libre lang, tulungan na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's video, Inday Sara, may buwelta na kay First Lady Lisa Marcos. Yan guys, ang mainit na balita ngayon at lahat kinukontent na. Lalong-lalo na, di ba, yung mga DDS, doble kahid sila. Matapos na mabad shot at talaga namang maraming batikos, di ba, ang tinanggap nitong si Sara dahil sa revelasyon nitong si First Lady Lisa Marcos na talagang bad shot na siya sa kanya. Yan. Kaya ngayon, todo talaga kayod sila guys sa pagtatanggol. So, narito guys, panoorin muna natin ang kanyang buwelta. Kung may laman nga ba o mabigat nga ba talaga at tama ba yung kanyang sinagot. Narito, panoorin po natin lahat. Alright? Pasok, Inday. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ug dagkong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno. Dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente, habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. So yun guys, napanood nyo, di ba? Matindi talaga itong Inday Sara. At isa pa guys, may pitik pa kay BBM yung kanyang sinabi. So, isa-isay natin guys. Yung number 1, ang sabi niya, mga kababayan, personal ko po na naintindihan ang nararamdaman daw ni First Lady. Pero sabi niya, hindi naman daw yung mandato ng kanyang opisina para intindihin pa. Parang ganun ang lumalabas. Parang nagsalita lang si Roque, di ba? Siguro kay Roque to kumuha ng ng advice. Kasi na-content na natin, parang yan din ang sinabi ni Roque, di ba? At sabi niya, iwan na po natin yan. Di ba? Ang usapin na yan sa private. Nasa aming dalawa na lang ni BBM, sabi. Talagang dined na lang itong si First Lady Lisa Marcos. So ano kaya pakiramdaman ni Lisa Marcos, di ba? Matapos sabihin niya ito. At ang pinakahuli ang sabi niya, unahin ang ating bayan. Syukran, sabi niya. So unahin daw ang ating bayan, guys. So unang-una, sabi niya, di ba? Lumalala na rin daw o patuloy ang pagtaas ng presyo ng bilihin. 'Di ba? Yung droga bumalik na daw. Yung krimen bumalik na daw. Sabi niya, 'di ba? Yung drugs bumalik na. So parang yun na nga sabi natin guys, pinitik pa itong si BBM. Ambis na sabihin sana na may ginagawa na yung pamahalaan. 'Di ba? Sabi niya, ito muna ang pansin natin. Teka, akala ko ba hindi mo mandato yan? Ang tanong ngayon, yung mandato kaya bilang DepEd Secretary, ginagawa kaya ni Inday? Di ba? Kasi napakaraming issue
na lumalabas sa DepEd na wala pa ng solusyon magpahanggang ngayon. 'Di ba guys? Yung ano na lang yung basic na lang. 'Di ba guys, yung basic na lang, yung kakulangan sa eskwelahan, wala. May nakikita ba kayong maraming pinapagawa? Meron siguro pero hindi sapat. 'Di ba? Sa kakulangan ng teachers, 'di ba? Sa taas ng pagtaas ng sahod ng mga teachers. So, marami pa mga sinasabi na wala talaga. Walang nasusolusyonan at nakukulangan. Kaya nga maraming nananawagan ngayon na bumaba na sa pwesto bilang DepEd Secretary. Di ba? So, marami siyang issue guys na kailangan ding sagutin. Una, ano yun? Yung babalitang 19,000 ghost employee, di ba? Ghost employee na ito yung ini-sponsor ng gobyerno sa senior high school, grade 11 tsaka 12 na maraming kumukuha ng scholarship pero ghost student pala. Yan ang mga dapat nang sikasuhin. Pangalawa, di ba? Yung transpac o yung mga materials na kung saan nakatambak lang, di ba? Sa isang kumpanya at hindi pa naihatid dito sa mga dapat puntahan ng mga eskwelahan. Yan ang mga issue na pupunta sa kanya. Pero pagdating sa krimen, guys, di ba? Hindi rin naman dato yun. Bakit sa nakikialam bilang isang DepEd Secretary? Di ba? Sabi nga dyan sa balita, bumaba na ng 21% ang krimen dito sa Pilipinas. At pagdating sa droga, di ba, kakahuli lang. Nasa 9 billion na halaga ng droga, di ba, na nasabat dyan sa Batangas, di ba? So, hindi niya sinasabi yung mga nagagawa ng gobyerno. Kaya galit sa kanya si First Lady Marcos dahil nga nakikinabang siya, di ba? At siya yung alter ego ng presidente. Tapos anong ginagawa niya sa rally ni Kibuloy, di ba? Tapos yung mga pamilya niya, hindi niya maawat, di ba? Sa kakainsulto, sa kakabastos sa ating pangulo, di ba? So, marami pang sang dapat ayos na hindi na ayos. At lalo na, di ba? Sabi niya, mahalin natin ang ating bayan. Eh ano na masasabi mo sa West Philippine Sea? No comment ulit, di ba? So nakita niyo guys, sa maraming issue, dami niyang comment. Pero sa mismong hinihingan siya ng comment sa usapin ng West Philippine Sea para kondinahin itong China sa pambubuli sa atin, pag-water cannon, panlilaser na kung saan ay umaani na tayo ng suporta sa iba't ibang bansa at binabatikos na nila ang China. Pero siya, wala tayong naririnig ni A, ni E, I, O, wala guys, wala tayong naririnig kay Sara. Di ba? Kaya yan ang matindi guys. So, tingnan natin kung ano pang pwedeng mangyari kasi nga parang wapakil siya sa revelasyon ni Lisa Marcos. Hindi naman sinabi ni Lisa Marcos na bilang DepEd siya o bilang OBP siya, 'di ba? Ang sinasabi niya yung ginawa niya nung umattend siya ng rally, nagtinawag na bangag, drug addict itong kanyang asawa. Gaya na sabi ko guys, sino ba naman matutuwa na kung ang asawa mo publicly pa at dating presidente pa kanyang tatay si Digong ang binabastos, iniinsulto. Kung ano-ano niyang pinagsasabi mula noon. Isang weak leader, drug addict, di ba? Nagko-cocaine, second year college lang, nilait-lait lang. So marami pa. Siya tong unang, sila yung maingay sa pamilya at hindi niya yung makontrol. Di ba? Kahit man lang kausapin ang piniisip natin dito, hindi ba to nag-uusap-usap yung pamilya Duterte, di ba? Kahit sabihin mo pa ako siya pa, Daddy, oh, Tati Diggs, sasabihin niya, di ba? Ano ba natin itong si BBM? Boss ko yan eh. Di ba, nakikinabang ako niyan. Ang laki ng budget ka binigay sa akin yan. Di ba, sa DepEd. 750 billion. Di ba, sa OBP 2 billion. Baka pag tinanggal ako niyan, mawawalan ako ng budget. Paano siya? So, ang nangyayari kasi ngayon guys, itong si BBM at saka si BP Sara, nagpa-plastikan na lang.
Pero kasi ito si First Lady, hindi niya maatim yan na magplastikan sila. Kaya nga, di ba, pinapakita sa video, di ba, yung pagpunta niya sa Vietnam, nung pagkatapos nga nung rally, talagang hindi niya na pinansin. At direkta niya lang sinabi na bad shot na siya. Di ba? Kung mga matapang, may angas, di ba? Para ayaw niya ng plastikan. Kaya tingnan natin guys kung ano pa mangyayari sa kay BBM tsaka kay Sara. Ngayon talagang malinaw na. Talagang nag-aaway na yung Hino team. At napunta na mismo kay First Lady Lisa Marcos at kay Sara Duterte. So ngayon, matitiis kaya ni Sara guys na pag may cabinet member, di ba? At may departure o arrival papuntang ibang bansa, nandyan si Lisa Marcos. Ang kanila pa naman pwesto lagi, dapat magkatabi, mandatory yun. Di ba? Paano niya yung matitiis? 2024 pa lang, may 4 na taon pa. Di ba? Tapos dededmay niya itong si First Lady Lisa Marcos. Hindi naman natin sinasabi na kailangan ng pansinin ng pansinin dahil nga siya Vice President. Kasi yan ang kinakatwiran ng mga DDS. Vice President to eh. Hindi naman niya pinapakilang pagka Vice President niya, di ba? Yung sinasabi ni Lisa, hindi natin kinakampihan guys ha, pero nasa tama siya, di ba? Na ang boss mo minura-mura nila, nilait-lait, pinapabagsak, tapos natutuwa ka pa. Yun ang sinasabi niya. Kaya lumalaki ngayon, lumalawak ang panawagan. Halo-halo na guys, hindi na mga BBM administration supporter, mga kakamping na, mga individual, mga mayors, di ba? At congressman, dadami pa yan. Makita natin yan guys, dadami pa yan. Mga DDS lang naman talaga yung talaga todo tanggol dito. Pero nakita natin kahit sa PDP laban, iniiwan na rin si Digong. Sila-sila na lang din ang natitira. So, kaya guys, anong masasabi nyo dito sa buwelta ni Sara Duterte? Nasabi niya, mahalin daw ang bayan. Di ba? Sila na lang daw mag-uusap ni BBM. Tututukan na lang daw yung kahirapan, taas presyo na hindi naman niya mandato. Napabayaan niya yung DepEd secretary niya, di ba? Tignan mo naman guys, yung pinagawa na ISCO na World Class Public School 10th floor, di ba? Nagawa niya lahat yon. Eh siya, anong ginawa niya? Wala pa tayong nakikita. Kaya abangan natin guys kung ano pa yung mangyayari. Hanggang dito naman po. Abangan niyo sa susunod kong vlog. Thank you.